Okay, good morning po sa ating lahat. Good morning, Lord. Kaya, happy Quezon Day po ulit sa ating lahat. Baka po hindi po ninyo alam, ngayon ay Quezon Day. Ako po ngayon ko lang po nalaman na meron palang Quezon Day. Kaya, ano po, hindi ko alam kung maraming customer mamaya, no? Pero handa-handa rin po tayo. Tulungan po tayo ng Lord, no? Na sa ating work mamaya. At ngayon po, tayo po ay mag-aaral muli, no? Ng Word of God. Pwede dito, Brother Gerson. Ayun, dito pala. Ano po, today po ay, like po nasabi ko nung nakaraang mga linggo, nag-break po muna tayo ng psalm. Kasi po, minsan po kasi mahaba, kaya pag pumandi ayaw ko namin kayo masyadong anuhin sa haba ng turo. Kaya po, break po muna tayo dun sa ating psalms. At ngayon po, bago po ako mag-start, gusto ko naman po kayo marinig kasi namimiss na po namin yung inyong mga boses. Ito po ay parang wala lang, katuwaan lang at siguro meron ring related mamaya sa ating pag-aaralan. So, siguro kasi pag magtatabag ako baka walang magtaas. Sunod-sunod na lang. No, ano po muna? Ang una ko pong madali lang po yung tanong, no. Describe yourself in one word. Yan. Isip po kayo ng isang salita, pwedeng Tagalog, pwedeng English, na sa tingin nyo, magdi-describe sa inyo. Sample, pogi. O kaya, ano lang, example lang po. Example, mabait. O kaya, ano ba? Mataas, parang isang word nga lang pala, no? Ayun, mga ganun po. Pwede pong sample, kotse, kasi mahilig ako sa kotse, or kanin, mahilig ako sa kanin, o kung ano pong sa tingin nyo magdi-describe sa inyo. Tapos, share nyo po ng mabilis lang, ba't po yun yung napili yung word. So, ano po to, ako ano lang yung unang maganda sa mind nyo na nagdi-describe sa sarili nyo, para malaman natin kung sino, ano ba yung ano ko sa sarili ko, ano ba yung pagkakakilala ko sa sarili ko. Sige. O, Ate Mitch, mauna ka na. Ay, ako ba muna? Sige. O nga, no? Malilimutin. Hindi. Joke lang, sige. Kung ako siguro, i-describe ko yung sarili ko in one word, mapagpasensya. Yan, mapagpasensya ako. Yan, kaya, ano. Ano pa yun? Ano po? Wow, hindi naniwala. Mapagpasensya yung mga tao po kasi sa akin, kaya, yun po yung ano ko, dahil po ako ay, ewan ko, may mga time talaga na ano po, hindi ako madaling magalit. Maano po ako, mahaba ang pasensya ko. Pero minsan may mga time rin na ano na pag po yung may mga yung tawag doon yung pet peeve, yung parang mga bagay na mabilis makaano sa'yo, pero karamihan naman po ay matagal akong ubos ang pasensya. Yun po. Si Ate Mitch. Oh. Okay po mag-honest na. Maiksi ang pasensya. Maiksi ang pasensya. Eh, dalawang word na yun ah. So, one word lang. Ah. Ah. No. Mainit, ganon, marang ganon. O dapat one word lang, one word. Sige. Pero alam na natin, ano na lang, umuusok. Hindi, joke lang. Pwede naman Ano? sa English one word, impatient. Impatient, ganon. Sige. Okay lang yan, okay lang yan. O yan, dahil dyan ka na umupo, sagutin mo na to. Describe yourself in one word. Ayaw nga pala. Sige, magpaliwanag. Para may time ka mag-isip. Ano yung paliwanag mo, Ate Mitch? Impatient in one word lang daw. One word. Hindi English. Kasi ayaw ko nang paulit-ulit. Dapat agad? Praorada. Once, twice, okay na sa akin. Pag inulit-ulit pa, talaga. Na ano ka na, no? Sama. Yan, kaya dapat pala, klaro dapat pag si Ate Mitch ang Ikaw, Brother Tito. Describe Yes. happy. Happy! Agree ba kayo doon? No, happy. Dahil lagi kong kabutihan ng Panginoon. Yun, thank you, Lord. Happy. Alam ko minsan, nakatulala lang gano'n eh. Nangingiti mag-isa. Kasi kapag naman nasa protest ka ng buong gabi at talagang, happy ka talaga dapat. So, thank you, Lord, dahil sa kabutihan ng Lord. Sige, Kuya Mark. Sabi ang dami mo ng dami mo ng Pwede bang describe lang one word lang, one word.
Pwede ba sa katawan? Sige, okay lang, pwede. Balbon. Balbon, yan. Then naalala ko, Kasi, si Isaw. Di ba? yung, Balbon. Tsaka ano, may naalala ko. Ang dito parang blessing din tong ano pagiging balbon. Kasi pagkakakating ka ng lamok, talagang nararamdaman mo na eh. Nahawi niya, tama. nahawi niya muna yung ano. Tsaka, Kaya ano, Hindi, so yun ang ano ni Kuya Mark. yun lang. Sa isang balbon. Sige. Sige, para naman di kayo mahirapan. Ibang question naman. Ibang question. Ay, sige. Last na lang si Ate Lea. Si Ate Lea. Mahina. Mahina. At dun po, na-realize, nalaman ko, pinag sa akin na dun, mahina ka, madali kang matakot, pinapalakas. Yan. Yung maganda doon, no? Okay lang po i-admit no, na tayo ay mahina, tayo ay minsan impatient. No, okay lang po i-admit na tayo ay pogi, gano. Okay lang po yan. Sige, ano po? Sorry, baka nag-isip na kayo, tapos mabagoy ko yung question. No? Next question. Ano naman po to? Yan. Ito po ay tungkol, ano naman to, medyo mas lume-level up ang tanong eh. No? Sorry po. Paano mo pinapakita ang pagmamahal mo sa ibang tao? Yan. Kahit ano lang, mabilis lang. Si Ate Minday. Mapagbigay, yun. Dapat pala, ano natin si Ate Minday. Si Ate Ems, ano po ang expression ninyo? Okay ba kayo po paliwanag? Ano po? Pinapanalangin, no? So doon nag-express si Ate Ems ng kanya pag-ibig sa isang tao. Si Ate Che. Pag-alaga, thank you Lord, no? Pag-alaga. Siyempre, kaya lalo pagka nanay, no? Talaga kaya po alagang-alaga yung mga anak niya. Apo, tsaka yung nanay ni Ate Che. Ate Che, ano ba? Ate Che. Sorry. Last na lang si Ate si Ate Chona. Tinutulungan, no? Magiging matulungin tayo, no? So, ang galing, no? Iba-iba tayo ng expression ng ng pag-ibig. So, mga nag-isip diyan, last na lang po ito. Kasi pag gusto lang pong malaman, no, yung si May pala nakita ko dito. Last po, Ate Ara. Ano ang pinakamalaking sakripisyo? Ano ang pinakamalaking sakripisyo ang ginawa mo? Tama ba? Or anong pinakamalaking sakripisyo ang ginawa mo? Worth it ba ito? Wow, ang lalim na. Grabe, sorry May, sa'yo na tapat eh. Ako baka maiyak pa tayo yata. May sa tingin mo lang, ano yung isa sa mga pinakamalaking sacrifice na sa tingin mo na ginawa mo? Para wala pa naman masyado. Okay, sige. Sige. Dito po, sorry, lalalim na ng mga ng tanong na to, no? Sige kay Gerson. Ito alam ko maraming sakripisyong ginawa to sa pamilya eh. Ikaw ba, Brother Gerson? Kahit minsan ay nakikita mo walang katulungan, Mm. ay nagawa pa rin yung gagawin mo para may pagkalit. Thank you for your son. Minsan kahit na talagang feeling mo wala na pero pagpapatuloy ka pa rin, no? Especially po sa mga magulang sa atin, no, na minsan kailangan ng anak ng may kailangan ng anak tapos wala pero tuloy pa rin po tayo. Meron pa po ba? Si Ate Imagine. Apo, yung magtitiis, no? Yun yung sakripisyo ni Ate Imagine, siya ay magtitiis. Last na lang po, isa po sa inyo. Ano po yung, ito, may isip na. Tapos, dumating po yung time na nagkasakit si Papa na yung alkansya ko po, pinakamaraming laman. Wow. Yun po yung sinacrifice ko para makabili kami ng gamot for Papa. Kasi hindi pa naman po kami ganun ka financially. Yun? Magandang expression ng sacrifice yun, no? Ito po sa tatlo po. Kahit po isa na lang, meron pong gusto mag-share. Si Ate Gina. Pagmamahal, no? Yung
Sacrifice. Kailangan mo sakripisyo yung ano, kasi mahal mo yung tao. Oo. Kailangan kang matutong magtyaga. Apo, magtyaga. Yeah. Saka yung pananalangin mo na Mm. yun sana, bumalik siya. Ganun. Mm. Hindi habang panahon Mm. meron po Mm. yung pagmamahal mo sana mas Mm. sa Lord. Sila lang. Thank you po. Opo. Thank you po, Ate Gina. So ano no, iba-ibang expression ng love talagang minsan kailangan kailangan pag tiisan mo. Pinagtitiisan mo ba ako? Gusto ko din yung sagutin. Sige, si Ate Mitch, sagutin. Ano? Ikaw, Ate Mitch. Inuna ko yung ibang tao kaysa sa sarili kong pamilya. At hindi siya worth it. Meron palang gano'n, no? Meron din pala na, worth it ba ito? No? Minsan merong nagsakripisyo ka pero hindi naman pala worth it, no? Kaya, sana, doon tayo sa isa, Lord, kung may isasakripisyo man po tayo, siguro ito yung pinaka-lesson dito, no? Lord, kung may isasakripisyo man ako, sana ito ay worth it, no? Kaya, thank you po, no, sa inyo pong mga answer at alam ko po ito ay medyo malapit sa ating puso kasi iba po talaga pag nagsakripisyo tayo ay kumbaga yung buong puso mo, yung pagod mo, yung emosyon mo, lahat involved no? Katawan, isip, emosyon, no? Talaga pong hopefully po pag tayo ay nagbibigay ng sacrifice, it will be worth it. So, ito po ay kaya ko po tinanong kasi meron pong related sa akin po i-share. Ito po ay tungkol sa understanding God's love. Yan, understanding God's love. Kaya po yung una po, kaya ko po tinanong na paano mo i-describe ang iyong sarili? Kasi po si God, isa po sa description ng Diyos sa kanyang sarili. Yung sabi po sa 1 John, no, that God is love. God is love. No, kanya pong sinabi na ako ay pag-ibig. No, ako ay pag-ibig. Yun po yung sinabi ng salita ng Diyos bilang description ni God sa kanyang sarili. Ang pag-ibig po ay isa po ito sa pinaka-main na tema ng Biblia. Kung inyo pong babasahin ang Word of God na pag po natapos nyo siyang basahin, hindi nyo po yun mamimiss na maintindihan ninyo na ang Lord ay talagang mapagmahal. Siya ay pag-ibig. Kaya nga po, di ba, yung second question, ano ba yun? Yung how do you show someone that you love him or her? Ang God po, sa tingin niyo paano po pinakita ng God ang kanyang pag-ibig sa atin? No? Sa Pakasakit sa krus. yun, no, yung pagpapadala ng Diyos ng kanyang anak, no, ng pagpapadala ng Father ng kanyang Son, no, sila bilang God, no, ay siya ay nagpakasakit, no, siya ay nagsacrifice para tayo ay maligtas, para tayo ay maibalik sa kanya. So ganun po, grabe po ang kung sa tingin ang expression ng pag-ibig ng Diyos. Kung sa tingin niyo po ay kayo po ay nagsakripisyo na sa isang tao, no, ay ang Diyos po ay alam po ang inyong nararamdaman. Mas grabe po ang kanyang sakripisyo. At sa tingin po ninyo, no, was it worth it? Yung worth it kaya yung sakripisyo ng Lord sa atin? So tayo po yung makakasagot nun. Hopefully po maging worth it, no, na wag nating itaboy. Diba po, ano pong feeling no na sinacrifice mo yung ang dami mong sinacrifice sa taong yun, tapos sasabihin, hindi ko naman hinihingi sa'yo yan. Tapos parang ganun ang sabi sa'yo, yung parang, sakit naman, parang matapos kong iwan ang mga magulang ko para sa'yo. Tapos kung, para teleserye, no? Tapos kung iwan ang karir ko para alaga mga anak natin. Pwede ako mag-actor, no, di ba? Nagpa-practice lang po, baka merong Pinoy Big Brother baka, di ba, joke lang po. Kaya po ano ba yun? Sana worth it, no? Pero alam ko po na worth it ang sacrifice ng Lord, no, para sa mga tao dahil alam niya na nakita po niya na mayroong mga tao na tatanggap sa kanya at mamahalin siya ng buong puso. Kaya yun po yung gusto natin, no, na maintindihan natin na Lord, yung sinacrifice po ninyo para sa akin, gusto ko po maintindihan ko. Gusto ko po maintindihan na kung ano ba yung ibig sabihin ng God is love. Kung gusto ko pong maranasan yung pag-ibig ninyo na ina-express ninyo sa akin.
No, kaya po, gusto ko lang pong ipakita yung ating key verse today. Ito po ay mula sa Efeso 3:17 to 19. Ako na lang po ang magbabasa. Siguro po pakinggan nyo na lang. Naway manatili si Kristo sa inyong mga puso sa pamamagitan ng inyong pananalig. Dalangin ko na ang pag-ibig ang maging ugat at pundasyon sa lahat ng inyong gagawin upang inyong lubusang maunawaan kasama ng mga hinirang ng Diyos kung gaano kalawak, kahaba, kataas at kalalim ang kaniyang pag-ibig. At naway maunawaan ninyo ang pag-ibig ni Kristo na hindi kayang abutin ng pag-iisip at sa gayoy mapuspos kayo ng buong katangian ng Diyos. So ito po ay sulat po ni Apostol Pablo, no, na siya po yung parang pinaka leader no ng isang church, na siya po ay nasa isang malayong lugar at sinulatan niya na ito po ang kanyang paalala na sana manatili si Lord sa inyong mga puso, no? Ano nga po, ito po ay mga paalala na ni Apostol Pablo na pinapaalalahanan niya yung mga mananampalataya na sila ay talagang maging ugat nila at pundasyon yung pag-ibig. Napaka-importante po nun sa ating buhay mananampalataya, meron pong pag-ibig. Kaya gusto ko lang pong isa-isahin sa verse 17, naway manatili si Kristo sa inyong mga puso, no, sa pamamagitan ng inyong pananalig. So yung pananalig or yung faith, napaka-importante po pala nito, no, na para po si Kristo ay manatili sa ating mga puso. Dahil may mga tao po na si Kristo ay nawawala na sa kanilang puso, parang nalimutan na nila. Kasi nga po nawala na yung pananalig, kumbaga hindi na yata ako naniniwala sa love ni Lord. No, kaya po si Kristo ay nawawala na sa kanilang buhay. Kaya po napaka-importante ng faith. Kaya po tayo nagsasama-sama lagi, no, linggo-linggo, araw-araw, para yung faith natin ay talagang patuloy na magningas, 'di ba? Para pong sa isang baga, sa isang gatong, no? Na hindi mo paggatong mo hindi pwedeng basta na lang iwanan mo na lang, kailangan mo alagaan, no? Kailangan mong every now and then i-check mo. Pag i-check mo ulit, papaypayan mo. Parang ganoon din po ang faith, no? Kailangan po niyang alagaan. Kailangan pong na wag siyang baliwalain. Kasi po minsan pag binabaliwala natin ang ating pananalig sa Panginoon, doon na po, no, yung pag-ibig ni Kristo ay unti-unti nang nawawala. Kaya gusto natin manatili, no, si Kristo sa ating mga puso. At ito nga po yung panalangin ni Apostol Pablo, na dalangin ko na ang pag-ibig ang maging ugat at pundasyon. No, pag po ugat at pundasyon, yun po yung doon ang gagaling lahat. No, doon po nagsisimula ang lahat, no, ng inyong gawain. So nawa nga po, no, na let all that we do be done in love. No, sa lahat daw ng ginagawa natin, ito man ay paglilingkod sa ating mga trabaho, paglilingkod sa ating family, ito man ay sa ating kung ano man ang ating ginagawa, sana ito po ay ang ugat nito ay pag-ibig, no? I hope po ay lagi po ninyo itong nating maalala, dahil pag po nag-iba na po ang ating reason, ay hindi po counted kay Lord. Kaya ang counted lang po na merong reward, no, ay yung pag ginagawa natin yung isang bagay ng may pag-ibig, no. Ang kasunod po nun, ang sabi, upang inyong lubusang maunawaan kasama ng mga hinirang ng Diyos. So parang sinasabi po ni Apostol Pablo, para maunawaan ninyo kasama ng mga iba pang mga mananampalataya, no, kung gaano kalawak, kahaba, di ba, pag malawak, pag mahaba, may haba, kataas, kalalim. So para pong nagbibigay dito si Apostol Pablo ng mga iba-ibang dimension, no? Length, width, height, depth, ano pa ba? Para ang gusto lang po niyang sabihin, ang pag-ibig ng Diyos ay napakalawak, napakataas, napakalalim. Na sana ay maranasan ninyo. Parang yun po yung gusto sabihin ay Apostol Pablo. Yung love ng Lord ay hindi kagaya ng pag-ibig mo bilang tao. Kasi ang taas, no? Ang lawak, grabe kasi po naranasan ni Apostol Pablo sa kanyang sarili yung malalim na pag-ibig ng Diyos. Kaya gusto rin niya na sana maranasan mo rin yung nararanasan ko ngayon. No, sana maranasan mo rin yung pag-ibig ni Lord na yumakap sa akin, no, nung ako ay nasa kulungan.
No, yun po yung si Apostol Pablo, no, nung ako ay nasa bingit na ng kamatayan or ng kahirapan, no, yung love ng Lord ang nag-secure sa aking puso at ako ay nakabangon. Ako ay nakapagpatuloy. So, sa huli po at naway maunawaan ninyo ang pag-ibig ni Kristo na hindi kayang abutin ng pag-iisip. So, parang ano po, pagkaisipin ninyo, hindi nyo maabot. Kaya nga hindi maabot. Na hindi, ang gusto lang po sabihin dito ni Apostol Pablo, yung pag-ibig po ng Lord, ganun kalaki. Hindi natin kayang, hindi natin kayang fully ma-grasp. Example po, yung isa pong, si Mingming. Si Mingming po, kaya tingin nyo maintindihan niya yung problema ninyo or yung inyong pinagdadaanan. Mingming, intindihan mo ba ako? Siyempre hindi po, kasi hindi, yung utak po ni Mingming hindi siya develop masyado. Ang naintindihan lang niya, matutulog ako, kakain ako, hihimasin ako ni Ate Mitch, yung makatiyong ng likod ko, aasarin ako ni Pastor. Minsan ba kasi inaano ko si Mingming eh. Pagka nakikita ko laging tulog, ginigising ko po minsan. Pero para pong ganun, para po tayo mga tao, para po tayong Mingming na ako concerned lang ako sa basta tatrabaho ako, kakain ako, po-provide ako sa family ko. Pero po minsan yung pag-ibig ni Lord, ang laki-laki, hindi po natin maintindihan. Kaya po doon po pumapasok yung faith, no? Yung faith na pag po tayo ay pumasok doon sa sa realm, ano man Tagalog realm, no? Sa sitwasyon na po na yon na tayo po ay lumalakad sa pananampalataya, yun po yung nagbibigay sa atin ng kaunawaan. Ay, ganito pala. Ganito pala ako ibigin ng Lord. Kaya po kami ni Pastora Ara, minsan pag po kami ay nasa bahay at nakikinig kami ng mga awitin na tungkol sa pag-ibig ng Lord, naman bilang magbe-breakdown na lang kami, Lord, thank you po sa love ninyo. Dahil po naniniwala talaga kami doon sa katotohanan na yun na kami ay makasalanan, kami ay nasa bingit na ng talagang, noon ay kami patungo sa kaparusahan, pero kami ay niligtas ng Panginoon at kami ay kanyang gustong baguhin, binabago niya ang aming puso para magkaroon kami ng mas closer na relationship sa Kanya. At yun po ay hindi po namin ma-explain. No, ang talaga magagawa lang namin ay ipakilala ang Lord sa atin, ang pag-ibig ng Lord. Pero ang desire po namin, na sana po maranasan natin. Alam ko po in a way, ay naranasan na po ninyo yon sa certain measure, no, sa sa certain na experience po natin na naranasan natin yung pag-ibig ng Lord, pero meron pa pong mas malalim, meron pang mas malawak na gustong ibuhos ang pag-ibig ng Panginoon sa atin. Kaya po ito po ay through sa pag-ibig, through sa pananalig, through sa mga ating mga ginagawa, no, atin po mararanasan ang pag-ibig ng Diyos sa ating mga buhay. Kaya sabi natin, hindi kayang abutin ng pag-iisip at sa gayoy mapuspos kayo ng buong katangian ng Diyos. Yung pag-ibig rin pala po na nanggagaling kay Kristo o sa ating Panginoon, no, tayo po ay unti-unting napupuspos. Pag po ito ay nararanasan natin, tayo po ay nasasangkapan, no, ng mga yung character ng Lord, no, yung nagiging kawakis tayo ni Kristo. Na parang pag po nakita tayo ng tao, no, pagka nakikita ko siya, parang nakikita ko yung nababasa ko sa Bible, parang nakikita ko si Jesus sa kanya. Kasi nga siya ay maamo, siya ay mabait, siya ay so yun po yung description. Kaya po di ba kanina pinadescribe natin ang ating sarili. Tayo po meron po tayong description sa ating sarili. Pero alam niyo po ba na yung ibang tao meron ding description sa atin? Pwedeng ito pala si Pastor ay tingin ko, bait-bait ko yung pala. Si Pastor, ang hilig bang asar niyan. Eh. Kaya si Pastor Ara, taksimangot, parang nalilisik lagi yung mata niya. Kaya ayoko lapitan niya. Pero sa tingin natin, bait ako, approachable ako. Pero yun nga po, meron pong gano'n minsan, no? Kaya po gusto natin na yung katangian natin ay, yung katangian ng Diyos ay nadidevelop nga rin po sa atin. Na pag po nakita tayo ng tao, ay ano yan, nakikita ko si Lord sa kanya. Nakikita ko yung sa kanyang salita, sa kanyang action. Nakikita ko kung gaano siya ka-patient, kung gaano siya kapag mahal, kapag siya ay mapagbigay. So yun po, napakaganda po ng ginagawa ng pag-ibig ng Lord sa isang tao. Kaya gusto kong ano ba yung ano diyan? Gusto ko pong
i-share nga po sa atin na ang nakakaunti lang po yung mga tao na nakakaunawa kung gaano sila kamahal ng Diyos. Kaya po mapalad po tayo sa biyaya ng Panginoon na, Lord, thank you po kasi na kahit po paano na unawaan ko yung pag-ibig mo sa akin at ito po ay tinanggap natin ng may pananampalataya at tayo rin ngayon ay umiibig na sa Panginoon. Pero po napakadami pong tao or kakaunti ang mga tao na nakakaunawa ng pag-ibig ng Lord. Kaya po minsan tayo po yung gustong gamitin ni Lord para ipaunawa doon sa taong yun na mahal ka ni Lord. Minsan, pag po tayo ay nagpapatawad sa kanila, pag po tayo ay nag-sacrificially na minamahal natin sila, hopefully po makita nila ang pag-ibig ng Panginoon sa atin. Kaya, at ito rin po yung isa pong bagay na yun nga po, yung isa nga po sa sentro ng tema ng Biblia, like po nasabi ko kanina, ay yung pag-ibig ng Diyos sa tao. Kaya po rin gusto natin tayong magbasa ng Word of God para po makita natin, ganito pala umibig ang Panginoon. Kasi po doon po natin siya maintindihan No, na sa pag-aaral po natin ng Bible, ito nga mauunawaan natin. Ang lawak pala. Ang haba pala ng pag-ibig ng Lord sa akin. Ang taas pala ng pag-ibig ng Lord sa akin. Ang lalim pala ng pag-ibig ng Lord sa akin. Kaya po, pag po inyong babasahin, ang Word of God, yun po ang isa po sa sentro na tema ng salita ng Diyos na pagpapakilala ng kanyang sarili. So, malapit na po tayo magtapos. Last verse po sa atin sa umagang ito, 1 John 4:16. Ito po yung nabanggit ko rin kanina, nalalaman nating tayo'y iniibig ng Diyos at lubos tayong nananalig sa katotohanan ito. Ang Diyos ay pag-ibig. Ito po yung God is love. Ang nagpapatuloy sa pag-ibig ay nananatili sa Diyos at ang Diyos ay nananatili naman sa Kanya. So, sana po tayo po ay magpatuloy sa pag-ibig natin sa Panginoon. Na tayo po ay, pag po daw ginagawa natin yun, tayo ay nananatili sa Diyos. At si Lord rin daw ay nananatili sa atin. Hindi po ba ganun po sa isa pong relationship. No? Isa kayo po ni Pastor Ara bilang mag-asawa, pag po may pag-ibig, yun po yung nagbabind sa amin. No, yun po yung nagbabind sa amin, yung pag-ibig namin sa isa't isa. Kaya po yung iba gusto maghiwalay kasi ang sabi nila, wala na daw yung pag-ibig. So, ang pag-ibig po kasi, dahil po iba ang understanding ng mundo sa pag-ibig, ang understanding po nila, yung emosyon. Wala na ako nararamdaman sa'yo. Therefore, hindi na kita mahal. Therefore, iwanan na kita. So, hindi po ganun ang pag-ibig na yung pag-ibig na dinisenyo ng Lord na kung ano ang pag-ibig. Ang pag-ibig po ay hindi siya emosyon. Pwede po may emosyon, pero ang pag-ibig po ay more than emotion. Ito po ay commitment, no? Paano na lang kung ang Lord yun nga, wala na akong nararamdaman para sa inyong mga tao. No, maghiwalay na tayo. Parang doon kayo sa malayo sa presensya. Di ba po? Hindi po ganoon magmahal ang Lord. Ang Lord talagang kanya, kahit na si Lord ang humahabol sa atin. Di ba nga like nung nung lesson po natin nung Sunday sa mga nakapunta po sa atin, na hinahanap tayo ng Panginoon. Ganun umibig ang Lord kahit na tayo ay layo sa Kanya at tayo ay nagtatago. Siya ay habol ng habol sa atin. Ganun po ang pag-ibig. No? Kaya po kami ni Pastor Ara, minsan, ewan ko kung mayroong time na yon na parang wala na akong nararamdaman. Pero, yung yung parang hindi nakagaya nung dati na nung nagliligawan pa, talagang hindi mo siya parang natutulog ka. Pagpikit ko, nakikita ako pag inilat ko. Doon po ganun, pero nung kinasal na, pagmulat mo, ha? Ay, nagulat pagkagising mo. Parang bago na, ang tabaan ka na, nagtabaan na kayo pareho. Pero hindi po ibig sabihin nun ay iwanan ko na, no? Meron pong ganung time sa mag-asawa na nawawala yung emotion, pero po, mamahalin mo pa rin yung tao. Ang nakakatuwa nga po dun, pag ginawa mo yon, bumabalik ulit yung emotion. No, kaya po napakaraming tao hindi nila naintindihan kung ano ba talaga ang pag-ibig. Kaya po, sa mga umiibig po dyan sa atin.
Pag po kayo sumuko, no? Pag po kayo sumuko, bigyan po tayo ng grace ng Lord, no? Na talagang ibigay ang pag-ibig niya or i-express, no? Ipahayag ang pag-ibig niya sa ibang tao. Kaya po, yun lang po, ito po ang ating paalala sa atin na mahal po tayo ng Panginoon, gusto po niyang maranasan natin ang kanyang pag-ibig at maging daluyan po tayo ng kanyang pag-ibig at nawa nga po maging worth it ang lahat, no? Alam ko po na ang Diyos po ay worth it po ang kanya pong sakripisyo para sa mga tao. Hindi po dahil grabe tayo magmahal, no? Actually hindi po. Worth it po ito dahil sa kanya pong pagpapakita ng kanyang dakilang pagmamahal. Tayo po ay talagang kumbaga yung response natin, Lord, thank you for loving me. Meron po mga taong magre-respond ng hindi sa pilitan, no, kundi ng buong puso, no, na magbabalik ng pag-ibig na yon sa ating Lord. So I hope isa po kayo sa mga taong yon na Lord, intindihan ko po ang pag-ibig ninyo sa akin, kaya ako rin po ay ibabalik ko ang aking puso sa iyo at iibigin kita, Panginoon. Minsan po hindi po madaling sumunod or umibig sa Panginoon dahil feeling mo, Lord, parang iniwan niyo na yata ako. Pero yun nga po, kaya po importante yung pananalig, no, na si Kristo po ay manatili sa ating puso. Na alam natin na hindi, nabasa ko sa salita niya na hindi niya ako iiwan o hindi niya ako papabayaan, na nabasa ko sa Mateo na sasamahan ko kayo hanggang sa dulo ng panahon. So pag po alam natin yung mga promises na yon sa Word of God, hindi po tayo susuko. Kaya yun po ang pag-ibig ng Lord sa atin, maranasan natin ang pag-ibig ng Lord at nawa po ito ay maging daluyan tayo, no, ng pag-ibig ng Lord. At pero may gusto kang i-add. Okay na. Sige. So, 9:46. So, thank you, Lord. Kaya, ito po ang gusto ko pong, may hinanda po ako mga ilang question. Ito po ay iiwan ko na lang po sa inyo. No? Yung isang tanong, kumbinsido ka ba na mahal ka ng Diyos? Ayan. Iwan ko po sa inyo. Convinced na ba po kayo na mahal kayo ni Lord? Baka po kasi pag hindi pa kayo convinced, ibig sabihin, kulang pa talaga yung pananalig. Pero I hope po, no, na convinced tayo, no, na opo, ako ay alam ko na ako ay mahal ng Lord. At next na tanong, ano ang maaari mong gawin upang mas maunawaan at maranasan ang pag-ibig ng Diyos? So minsan po may kailangan tayong gawin. No, minsan kailangan nating, example po para sa amin. Para po mas maunawaan namin, syempre kami po ay nag-aaral ng Word of God. Kami ay hindi lang po ito yung aral na para for information lang, pero po inaaral namin dahil gusto namin makilala si Lord. Lord, sino ka ba? Ano ba ang mga katangian mo? Ano ba yung personality mo, Lord? Kaya pag po kami ay nagbabasa, maganda po yun na nasa isipan natin yun na ano bang bagong natutunan ko tungkol kay Lord? Natutunan ko na si Lord pala ay mapagpatawad. Siya pala ay yung sakripisyo pala niya ay grabe. At para rin po maranasan, pwede rin pong sa pamamagitan ng pagka po tayo ay nag-aawitan. Pag po tayo ay nag-aawitan, ibibigay ko ang worship ko kay Lord at sa pamamagitan nun, nararanasan ko rin yung pag-ibig niya. No, may time naman po na minsan ay para maranasan natin ang pag-ibig ng Diyos ay gising lang tayo na maaga, no? Lord, gusto ko lang pong gumising ng maaga at mag-spend ng time sa iyo. No, na wala po akong gagawin kundi isipin lang kita, Panginoon, at alalahanin ko yung mga kabutihan mo sa akin at pag po yun ay ginagawa namin every morning, no? Nararamdaman namin po yung pag-ibig ng Lord sa amin. Kaya ano bang maaari nating gawin? Mga steps na ating maaring gawin. At last po, no, paano ka tutugon sa pag-ibig ng Diyos? Paano po tayo tutugon, no, doon sa in-offer na pag-ibig ng Lord sa atin? Paano po natin ito maipapahayag araw-araw na tayo ay inibig na ng Lord? So, syempre, I think the obvious answer po ay ibigin rin natin ng ating kapwa at ibigin natin ng Diyos sa pamamagitan ng pagsunod natin sa Kanya. So, pero tayo po ay may mga personal po tayong way ang Lord sa atin na tayo ay makakatugon, no, sa kanyang
pag-ibig. So, ang prayer po natin ay napasalamatan natin ang dakilang pag-ibig ng Diyos na pinakita niya sa atin sa pamamagitan ng pagkamatay ni Jesus sa krus at ipahayag natin ang pagpapasalamat natin sa pag-ibig ng Diyos at sunod po ipanalangin na magkaroon tayo ng mas higit na kaunawaan at kapanatagan sa pag-ibig ng Diyos no sa ating mga sarili, sa iyo. At hilingin po natin sa Diyos na gamitin tayo na ipahayag ang pag-ibig niya sa mga nakapaligid sa iyo, lalo na sa mga hindi pa nakakakilala kay Jesus. At last slide po, ipanalangin ang specific people na upang makilala at maranasan nila ang pag-ibig ng Diyos. Kung meron po kayong taong naisip na tingin ko itong taong to hindi niya pa nararanasan yung love ng Lord. No, one of the best and first thing po that we can do is to pray for them. No, na feeling ko yung asawa ko hindi pa niya nararanasan yung pag-ibig ni Lord. Kaya ipagpe-pray ko siya. No, ipapakilala ko sa kanya si Lord. Ipapakita ko ito sa aking action, sa aking salita. No, instead na pwede natin silang sigawan. Pero dahil gusto ko yung ipakita ang Lord sa kanila, sige, kukurutin ko na lang. Di ba, joke lang po. Ano na lang, no? Mas magiging malumanay ako no, sa aking ano. So, ano po yun, no? Atin pong samahan ng action yung ating pananalangin. So, okay po ba yun? So, thank you, Lord. No? Thank you, Lord, for His love. So, tayo po tayong lahat. Tayo po ay mananalangin at nawa po ay magkaroon nga tayo ng pusong umiibig sa Panginoon. Sabi po sa kanyang salita, no, na kung iniibig niyo ako, sabi ni Jesus, kayo ay susunod na sa aking mga kautusan. At yun po ang love language ng Lord. No, yun po, kumaga po sa nagpapakilig kay Lord, yun po yung obedience. No, kung ang iba po ay kinikilig sa gift, yung iba po ay kinikilig no yung para yung nararanasan nila yung pag-ibig sa paglilingkod or sa words. Ang Lord po sa pagsunod po siya niya na appreciate ang pag-ibig. Kaya po pag po tayo ay sumusunod sa kanya, nakikita po niya yon no na iniibig natin siya dahil tayo ay nagtitiwala sa kanya pag tayo ay sumusunod sa kanya. So Lord, thank you Panginoon sa paalala po ng inyong pag-ibig sa amin at nawa po ay wag po naming makaligtaan, wag po naming kalimutan ang inyong pag-ibig sa amin, kundi nawa ay manatili po kayo Kristo sa aming mga puso sa pamamagitan po ng pananalig na pag po kami ay talagang nananalig sa iyo ay alam namin na ang inyong pag-ibig ay mananatili sa amin. So Lord, we pray na maunawaan namin lalo ang lawak, ang taas, ang lalim, Panginoon, ang haba, Lord, ang inyong pong pag-ibig sa amin sa pamamagitan, Lord, ni Kristo Jesus na aming Panginoon, na pag po kami ay tumitingin sa aming Panginoong Jesus, ay nakikita namin kung gaano grabe ang pag-ibig po ng Diyos sa amin. So Lord, we pray na sa aming buhay ay makita po ang pag-ibig na yon sa pamamagitan ng aming pag-ibig rin sa aming kapwa, na matutunan nga po naming mahalin ang aming kapwa, minsan kahit po sila ay mahirap mahalin, kundi kahit po sila ay mahirap mahalin, ay mamahalin pa rin namin sila, Panginoon, dahil ganun din ninyo kami minahal, na kami ay hindi po kayo ibig-ibig, ngunit kami ay inyo po rin pong inibig. So we pray, Lord, na sa pamamagitan nito ay mararanasan namin ang pag-ibig na yon, yung unconditional love, na hindi po nakadepende sa mga kondisyon ang pag-ibig, Panginoon, kundi kahit po hindi karapat-dapat, ay amin pa rin ibigin ang mga tao. Dahil ganun po kayo sa amin. So Lord, we pray, Lord, na punuin niyo po kami ng love na ito. At sa buong linggong ito ay maipahayag namin ito sa maraming tao, lalo na po sa aming family, sa mga taong pinapanalangin namin na alam namin na kailangan nilang ding maranasan ang pag-ibig na ito na aming nararanasan, Lord. Alam namin na hindi po kami may makakapagpasa ng isang bagay na hindi namin na wala kami. Kaya po gusto po namin na punuin niyo rin kami ng inyong pag-ibig para ito rin po ay mag-overflow at maipasa namin sa ibang tao, Panginoon. Salamat po sa araw na ito. Inyo pong pagpalain, Lord, ang lahat ng aming gagawin na ito po ay magawa namin, na ang pundasyon at ugat ay pag-ibig, at bigyan niyo po ng kalakasan ng ating mga kapatid, Lord, sa buong araw na ito, maging sa aming worship service. We pray, Lord, na kayo po ay kumilos sa aming kalagitnaan at sa natitirang kaunting oras, Lord God, ng business, ay ito po ay
patuloy niyo rin pong pagbubungahin, Panginoon, at i-bless niyo po ang Rospan na patuloy para siya po ay maging pagpapala, hindi lang po sa mga empleyado, kundi sa mga tao po na nagpupunta po dito at sa gawain din ninyo, Lord God, na sinusuportahan ng Rospan, Panginoon. Lord, bless niyo po, i-dismiss niyo po kami ng inyong pag-ibig, at sa iyo po namin mga ingat na binabalikan lahat ng papuri at pasasalamat. Ito po ang aming samot na langin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you, Lord. Thank you po.